Senator A.P. Cayetano, sinuplak si Erwin Tulfo na talaga namang pilit na gustong tabunan, ilibing ang flood control. Dahil sangkot siya dyan, ayaw na talagang mag-imbestiga. Pero hindi pinapalampas ito ni Cayetano na dapat binabara ito. Dapat binubutata itong si Erwin Tulfo. Andito, mapapanood po ninyo mamaya. At pag-usapan din natin yung dahilan kung bakit hindi nagawa ni Senator A.P. Cayetano yung 10K ayuda na kanyang campaign promise. So bago tayo mag-umpisa, paki-like po muna ang video ito. So let me start muna with mistakes, no? Klarong-klarong mistake lang. Tatlong mistake lang. Sinabi po ni Senator Erwin Tulfo, wag daw ako masyadong hot doon sa flood control investigation. Oh? Ang sabi niya, relax lang daw ako. So mistake number 1, hindi po ako yung hot at hindi po ako yung hindi nagre-relax. Ang ating pong mga kababayan, every single Filipino has asked for an accounting of the biggest corruption scandal in our country in history. Correct. Involving not billions, not tens of billions, not hundreds of billions, but it involves trillions Grabe. pesos. Dahil every year po lampas 5 trillion pesos ang ating budget, and since 2023 1 trillion more or less sa DPWH pa lang na infrastructure, more or less 1/3 doon ang flood control, yung pa lang na imbestigahan. So when you tell us, Senator Erwin Tulfo, relax ka lang, grabe ang init ng ulo mo pag sa programa mo sa TV at radyo, 2-3 tao kausap mo, problema ng mag-asawa, tama yon. Kasi those are real lives and real problems. Pero ito problema ng buong Pilipinas, sasabihan mo kami lahat, relax ka lang. Yun. Let me explain bakit ko sinasabing ang sinasabihan ni Erwin Tulfo ay lahat po tayo. Remember po, sa minority, toka-toka po kami. Ang nakatoka sa flood control ay si Senator Rodante Marcoleta. Okay? At siya nag-umpisa nito as chairman. At umpisa pa lang ng hearing, napapakanta na niya ang mga witness. Diba? O anong naging problema? Pinalitan siya. Okay. So, nakita nyo na kung bakit pinalitan ang pagiging Senate presidency ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito po, tungkol sa flood control para hindi maimbestigahan sila. Involved dyan si Soto, si Lacson, si Erwin Tulfo, pati na si Risa Hontiveros at yung mga backer nila sa Malacanang. Yan ang numero 1 dahilan kung bakit inagaw nila ang power, ang control ng Senado. At sa mga sumisimpatya sa administrasyon, sa mga Marcos senator, ayan ang nangyari. Gusto nyo ba yan? Na wala nang mapanagot sa flood control? Galit na galit kayo sa mga Duterte, sa mga aliado ng Duterte. Ito ba gusto nyo? Matabunan yung mga nagnakaw sa flood control? Siguro naman ayaw nyo. Kaya lang tumanim na sa isip nyo na brainwash na kayo Naniniwala ako, kaunti lang kayo. Marami pa rin ang may nais na mapanagot ang mga nandambong sa pera ng flood control. Pagkatapos siyang palitan, kinasuhan siya. Pagkatapos siyang kasuhan, di ba, nakapag-take over po ang grupo natin, inisa-isa po kami. Sinugod po ng NBI ang Senado para hindi sana makaboto si Senator Bato. Afterwards po, May 13,
full battle gear, sinoround na naman ang Senado, at pagkatapos inaresto si Senator Jinggoy, then inaresto naman po, bago arestuhin si Senator Marcoleta, ano po ginawa nila? Pinilit na hindi maka-hearing ang Blue Ribbon Committee kahit tumuloy. So my point is, I have to step in. Kinulong na nila yung tao eh. Hindi man pwedeng sa minority, hindi man pwede sa Senado, si Senator Lacson at si Senator Erwin Tulfo na lang ang siyang mamahala sa flood control, tapos may pasahan sila ng bola sa DOJ at Ombudsman at pipiliin lang nila yung witnesses. Pipiliin lang nila kung sinong gusto nilang ipakulong at hindi. Samantalang ang linaw-linaw, sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sinabi naman ni Ombudsman, meron. O tapos ipagbibintangan nila yung Duterte administration. Ever since po, and in many countries, sa bidding at infrastructure may anomalya. But the magnitude at paano nila naging systematic, and then paano nagkaroon ng ganat kalaking ghost projects during this time, tapos paano nila binabago-bago na ganun karaming ghost, ganun hindi. Tapos yung factual lang ngayon na mag-accounting lang di ba? Wala pa. So mistake number 1 na parang palabasin ni Erwin Tulfo. Relax lang tapos. Okay, mistake number 2. Ang sabi po niya, araw-araw nag-impeachment. So paano mag-hearing? Monday to Wednesday lang tayo, pare. Nag-hearing. Paano daw gagamitin ang session hall? Maraming kwarto po. Ayun. Ang Senado. And even sa session hall, walang gumagamit ng Thursday at Friday. Nakita nyo, sabi ni Lacson, walang mastermind. Sabi naman ni Ombudsman Rimulya, merong mastermind. Si Martin Romualdez. Tapos ang ginagawa, binibintang na sa mga Duterte. Dati pa yan flood control. Ghost project, dati pa yan. Sa Duterte na ibinibintang. Yan yung dahilan kung bakit inagaw nila yung control, kung bakit pinatalsik nila si Cayetano. Para, unang-una na dito si Soto. Talagang guilty rito si Soto. At yan yung ayaw niyang lumabas yung katotohanan na yan. Kasi mayroon pa siyang pangarap. Nangangarap pa rin yan, mag-vice president. Hayop na yan. Matanda ka na. Ayaw mo pa rin tumigil sa politika. Hanggang sa, lumabas na ang tunay na kulay mo, isa ka rin palang magnanakaw. So, panoorin naman natin yung dahilan kung bakit hindi nagawa ni Senator AP Cayetano yung kanyang campaign promise na 10K ayuda. Sa mga announcement ng ating mahal na Pangulo, ang dami nagte-text sa akin, Senator Alan, tama ka pala. Kuya Alan, kaya pala yung 10K. Kaya babalikan ko lang ng konti yun, ha? Okay. 2020, nung nagkaroon tayo ng pandemic, tayo po ang nagkaroon ng pinakamatagal na lockdown sa buong mundo. Kaya ang problema po sa lockdown, marami pong no work, no pay. At marami din po, isang kayod, isang tuka. Diba? Halimbawa, mga tricycle driver natin, kapag hindi sila lumabas, wala silang kakainin. So, upon the recommendation of one big businessman, si Sec Sunny Dominguez ng DOF, sa pagpupulong-pulong namin, kinausap ko po yung mga congressman, nagkaroon tayo ng package, yung Bayanihan 1, 10K po yon, 2 gives of 5K. So, noong 2021, going into 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover, so kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Ayun. Ayaw niya. Ayaw ni Bongbong Marcos. Kasi nagkatunggali din to dati si AP Cayetano at si Marcos noong tumakbo sila ng Vice President kay Duterte. Matindi rin yung sinabi ni Cayetano ron. Talagang harap-harapan, sinabihan niya si Bongbong Marcos na magnanakaw. Nanakawin mo, ganon. Totoo naman. Totoo naman pala talaga na magnanakaw si Marcos Jr. At kaya ayaw
ni Marcos Jr. sa 10K ayuda ni Alan Peter Cayetano at yung mga nasa likod niya, nakapaligid sa kanya, like Martin Romualdez, kung si Alan Peter Cayetano papayagan natin at baka maisabatas pa yung 10K ayuda na yan at bibigyan natin ng budget, di tayo na lang. Ganon ang pamumulitika sa gobyerno. Yung pondo, yung programa ng gobyerno, pinupolitika nila. Kung si Senator Alan mamimigay ng 10K, di tayo na lang. Tayo pa yung pogi. 'Di ba? Tayo pa yung maganda ang imahe sa taong bayan. Yun yung pamumulitika. Ginagamit nila yung resources ng gobyerno para sa kanilang political career, political ambition. Kaya, noong una, tinitira ko pa to si Cayetano, yung 10K ayuda niya . Pero, habang tumatagal ng kaunti, 2022 pa rin yun, sabi ko hindi na magagawa ni Cayetano to. Kasi noong umpisa ng termino ni Bongbong Marcos, ang nasa oposisyon sa Senado, dalawa. Yung isa, grupo ni Risa Hontiveros at ni Coco Pimentel. Alala nyo? Tapos yung isa, grupo naman ni Alan Peter Cayetano. So, pareha silang nasa oposisyon. So, kung ikaw ay nasa oposisyon, malabo ka talagang pagbigyan. Malabo talagang ma-implement mo yung mga gusto mong programa. Kasi, ikaw yung magiging cute. Ikaw yung popogi sa taong bayan. Sila yung nasa majority. Sila yung nasa power sa Malacanang. Kung mamimigay ka ng ayuda, kami na lang. Kami na lang na mga pogi. At yung sinabi rin ni Toby Tiangco, 3 presidente yung pinagdaanan niya. Lagi siyang nasa oposisyon. Palagi siyang hindi nabibigyan ng mga ganyang budget insertions. Wala siyang ganyan. Dito na lang noong naging aliado niya si Bongbong Marcos, first time, nakaalyado niya yung presidente at naging nasa majority siya. Ngayon lang siya nakaranas na mapagbigyan yung kanilang mga insertions, mga programa sa lugar niya at wala naman sigurong 10% o 20% na kickback or SOP. Kasi malalaman natin yan. Puputok yan . Kung meron siyang ninakaw sa flood control, parang wala naman siguro kahit na nasa administrasyon siya. So ganyan po, ginagawa pong politika ang programa ng gobyerno. Dahil si Martin Romualdez nangarap nga nung una na magpresidente, bakit papayagan niya si AP Cayetano? Kung tumakbo ng presidente to, diba, magiging kalaban ko pa to. So, kita-kita natin na puro pamumulitika ang ginagawa ng gobyerno ni Marcos. Wala sa loob nila yung maglingkod talaga ng maayos. Tuloy natin. Pero every single year po, tinatanong ko yon sa aming Chairman of Finance, 2 to 300, minsan 400 billion ang ayuda. So kaya po bigyan ng 10K. Towards 2023, ako na mismo nagsabi, kailangan pa rin pero kailangan targeted at ang dapat unahin, syempre may sakit kasi yun talaga may kailangan. Pangalawa po, yung pong small businesses kasi sa 5-6 lang po talaga nangungutang. Hindi pwedeng random. Ang ganda pala niyan. Alam nyo kami may small business at ramdam namin na sobrang tumal na ng mga small businesses. Minsan nga nakikita ko yung mga tao
bakit ka mahina? Bakit matumal? May mga naglalakad na tao, may bit-bit na dilata. So, yun na lang ang binibili ng mga tao, ng ibang tao, kasi nga, mas mura. So, yung tinda namin, tumutumal. Dahil, parang, siguro, walang pera ang tao. Kasi nga, napaka-importante ng paggastos ng gobyerno para yung pera ng taong bayan, yung tax ng bayan, walang mangyayaring galaw sa ekonomiya. Pero the past 2 days, sobra po yung mga ganda ng amounts na ina-announce. So sabi sa akin, sir, may 12K pa. So kaya pala yung 10K. Bakit ngayon lang 2026? Alam na yung sagot. Ano yung sagot? Nanakawin muna yung daan-daan bilyon bago kayo bigyan. Diba? So 2023, 2024, 2025, ngayon pwede naman pala magbigay. Nandiyan ang pera eh. Pero saan nilagay? Doon sa mga pwedeng nakawin. 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. May ghost pa. So yung ghost, ibig sabihin, 100% 100%. Ngayon na galit na kayong lahat. At ngayon na malapit na magsona, at syempre, pataas ng pataas ang presyo dahil mismanaged din po. May crisis talaga, pero mismanaged din yung ekonomiya natin. Mismanaged din po kasi yung ating priorities. Ang priorities, paano kunin ang Senate President? Ang priority, paano mag-impeachment? Hindi priority yung crisis sa nangyari sa Middle East at yung presyo ng gasolina at diesel. Di ba? So bakit ko po ito sinasabi? Kasi katukin natin ang DBM. Kamusta ang release ng budget para sa mga proyekto? Kasi kung hindi nare-release yung pera, hindi umiikot sa ating bayan ang pera sa ating ekonomiya. Yun. So ang government spending ay napaka-importante. Yun yung sinasabi ko. Tapos a-announce ka ng ayuda, which is maganda. Pero nanakaw na yung malaking halaga and then mangungutang ka ng malaki. Magbebenta ka ng gold, magbebenta ka ng mga property ng gobyerno kung kailan baksak yung presyo, tapos kung kailan mataas, wala na sa'yo. So, I leave it up to many more of the economists to talk about this, but our OFWs have to hear this because whether it was the 70s, 80s when you started moving, no, nung martial law and then yung oil shock noon, yung crisis, no, economic crisis ng ating bansa, nung nalunod na tayo sa utang, and then yun nga, yung nagkaroon din naman ng crisis talaga noong 1997 and then nagkaroon ng crisis noong 2007, di ba? Pero nalampasan na po natin yan eh. Panahon ni President Pinoy, tapos panahon ni President Duterte, hanggang nagka-pandemic. Nagka-problema tayong pandemic, pero still, may capacity tayo mangutang, may capacity tayo magbigay ng ayuda. Ang problema, doon po sa pagnanakaw ang naging priority. So, ang problema po ngayon, maraming negosyante ang nahihirapan. Maraming nawawalan ng trabaho, yung iba baka magsara or mag-scale down. So, yung how we will navigate all of this, we have to do it together. Hindi pwedeng nakaw na everyone and then walang huhulihin or yung huhulihin, opposition lang, whether totoong may ginawa o hindi, and then tapon-tapon ka lang ng ayuda. So hanggang dito lamang po sa ngayon. See you next time. Bye-bye.